Sa visa stamping naman. So visa stamping guys, once na-approve na, nakatanggap ka na ng port of entry mo sa POA, meron ka ng letter at yung visa stamp na yun ay nasa passport mo na, no? So ready ka na to fly to Canada pagka gano'n, no? Visa stamping na. Kasi passport request, visa stamp, kukunin mo doon, yun na yung pinaka surprising. Uy, may stamp na may ano ka na sa passport mo. So dito guys, kung approve na ang visa, journey mo na yan, ha? Hindi pa tapos yung ano na yan, pinaka-journey mo diyan. So sa Canada, yun pa lang yung simula pa lang, no? So let me show you na lang kung ano yung mangyayari pa pag nag-land ka na sa Canada. So ayun na guys, no? Ready to fly na kayo. So yun na yung start ng journey nyo dito. Kung magkaganon man ay good luck, no? Sana magkita-kita tayo dito at nakatulong man sa inyo tong video na to. Pagdating nyo dito, malaking challenge na naman po, no? So if ever na nakalanded na kayo dito or nakarating na kayo dito sa Canada at may mga iniisip kayong anong uunahin, meron tayong video dyan para dito. Okay? So ano yung mga uunahin mo gaya ng mga SIN, bank insurance mo dyan. Panoorin nyo lang po itong video na to para po may karoon kayo ng idea. So yan po ay doon kami sa Alberta, pero pag kahit po dito sa Manitoba hindi po nagkakalayo yan, no? So normally ang wala lang dito sa Manitoba, wala silang assessment ng school, yung school credential assessment, no? Sa Alberta kasi meron. So yun lang yung kaibahan dyan sa video na yan. So yan guys, may importante lang akong reminder, no, bago natin tapusin, no? Kasi para sa mga red flag, mga ano, hindi natin na alam kasi ito yung mga red flag to avoid na i-remind ko lang, no? A simple reminder lamang ni Verpax TV sa inyo para maisip nyo if ever na ganito, lalong-lalo na sa mga agencies. Avoid nyo po yung mga ipapabayad kayo. Normally scam po yan. Kasi ang employer ang nagbabayad, hindi kayo. So kung sinasabing ikaw ay magbabayad, iwasan nyo na po yan. Mag-isip-isip na po kayo. So bali reminder lang naman din po ito, no? So malay mo, meron talaga silang ganun. Or sinasabi ng kakilala mo na nagbayad din kami, kaya nandito na kami. So nasa sa inyo po yan, no? At kung may mga agency na nagpapa-solicit, placement fee daw, ganito, more than 1 month ng inyong salary, ay questionably po yan. I-check nyo na po sa POA yan kung legit nga ba. And then kung walang written contract bago ka paalis, huwag tumuloy. Kailangan po ng signed job offer. Kailangan talaga yon. Yun yung pinakailangan kahit po dito sa port of entry nyo dito sa Canada, ang inyong job offer. Hinahanap po yan na kayo po ba ay nag-sign nito, i-verify po nila yun. Dito pa lamang sa immigration, sa port of entry ninyo. So nangyari po sa akin yan nung port of entry ako sa Montreal, Quebec. So ni-check talaga nila, okay? So green flag naman. Hindi naman tayo puro red flag. Green flag naman. So ito yung coin natin. Kung meron ka ng Lamia copy, green flag na yon. Medyo gusto mo na yung maahid na yon. Medyo okay na yon. May clear job offer na may salary wage. Pero ang ano po natin dito, salary normally, naka-stated po siya, hindi per month, hindi per year, hindi mga annually, no? Per hour po talaga. So, gaya sa amin sa High Life ay nagawa din natin ng separate video na yan. Kami dito ay, ang aming salary ay by bracket. So, iba-iba ang range. May bracket 1 hanggang sa bracket 6. Kiting naman ang kung ibang department na. So, ganun sa amin. So, by per hour po yun, iba-iba. So, yun po yung ano sa ating salary dito. Kung direct hire ka, walang middleman. Walang nagdideduct ng sahod kung direct hire. Gaya sa akin, may monthly akong babayaran. Wala po sa akin yun. Kasi direct hire ako na nalagay. Okay, sa mga tips na lang natin, no? So, habang nasa Saudi pa, isave na ang money for the expenses pagdating sa Canada. At least man lang, no? Kahit sabihin na natin may mga 1,000 CAD ka sa bulsa mo. If ever, no?
na para sa mga unang dating mo dito, groceries, mga initial na expenses, no? Pero normally naman sa High Life kasi, pagdating mo dito, 1 month free ka agad na. 6 months kami, kung napanood nyo tong video na to, si Howden, ay 6 months naman kami kasi galing pa lang kami Alberta. Pero pag galing Pilipinas, si High Life nabibigay ng 1 month. So kung sa groceries naman, marami namang mga community dito na Pilipino na nag-o-offer din ng mga ganyan. Pero iba pa rin yung kayo ay mismo, may pambili mismo. Lalong-lalo na yung mga nagyoyosi, mga example lang natin, di ba? Eh, hindi mo naman pwedeng hanapin dito na sino ba yung mamimigay nun. Okay? So, join Filipino communities sa Canada sa ating mga Facebook. Okay? So, Filipino in Canada, marami yan. Pilcan, Obtrusio, or kung sa Manitoba ka, Nipawa community, marami po yan. Okay? So, gusto nyo, kung kayo ay content creator naman, join Pinoy Vloggers in Canada. Diyan, naka-join tayo dyan. Yan. So, join tayo dyan. Yan yung pinaka natin. Join sa mga community para makapagtanong ng mga legit. Mga kababayan natin nandito na. Okay? So, rain plug. Yun na yun sa atin. So, yun na guys. Nasabi na natin yung mga informasyon na gusto nating sabihin dito. No? So, nasa inyo kung makakatulong ba or may nakuha ba kayo informasyon. No? So, yun yung buong breakdown natin ng Saudi to Canada journey ko bilang butcher through Lamia process. So ako mismo ginawa ko to, hindi siya madali. Pero kung ako ay nakayanan ko naman na makarating dito, gusto kong kayo rin, gusto kong kayang-kaya nyo rin yan na ma-share sa inyo. Kaya yun yung aim ng channel natin na para makapagbigay talaga ng idea sa mga kabayan na gustong mag-cross country or kahit nasa Pilipinas. Kaya may mga video tayo sa ating channel na paano makarating dito at kung ano yung mga andito na may expect ninyo, yan yung nisi-share natin dito sa channel. Okay? So, yan nga, sinasabi nga natin, di ba? Na positive lang. Kasi posible po yan. Ako nga nakarating dito galing Saudi. So, kayo din, posible din. So, kailangan lamang ay, sabi nga natin dito, ay tamang informasyon. Tamang employer, sapat na preparasyon. So yan, sabi nga, lakad na may ngiti, dala ang pangarap para sa pamilya, tuloy lang ang buhay. Bear Pugs TV.